nandito na tayo muli sa 20% ang programang Puno ng Puso para sa mga seniors at kahit hindi pa senior. And as promised, nagbabalik si Brother Leo kasama na ang kanyang misis, walang iba kung hindi si Cora Amat. Hi, Cora. Hi Hello po. ka naman sa ating lolos and lolas, titos and titas. Hi po, Lolo, Lola. Magandang hapon po. Tita, Tito, kung kayo po'y nandun din, magandang hapon po. Hello! At ngayon, kunin na ang inyong mga little teacups at sabay-sabay na tayong uminom ng ating mainit na tsaa. Let us praise the Lord. And give Him thanks. So, magandang magtanungan tayo. O, malapit na magsipag-holiday. Maraming holidays ang February, di ba? Parang dalawa. Pero sabi nga, yung Valentine's Day, hindi mapapalagpas. So, kumusta naman ang nakaraan ninyong Valentine's Day? Mga 2 weeks ago yan. Ang tanong kasi, nagba-Valentine's pa ba pagka matagal na mag-asawa? Yes, at yun nga lang, simple, lalo na't retired na po. Maalala ko nga, nung nakaraang taon, ano po ang ginawa namin ni Cora, unang-una nagsimba kami. And then after that, nagpamassage kami, nag-spa. Wow, So sarap relaxation, naman. di ba? And naalala ko pa nga, nag-simple dinner kami sa isang Chinese restaurant, mga dim sum, mga simple lang po. At yun, walking. At para to continue, talaga mapakita sa isa ang simple pero maalab na pagmamahal. Yeah. Talagang Valentine's Day ang tinanong sa inyo, no? Opo. Kasi Cora, di ba, may pagkakaiba ba pagka mahaba na yung pagsasamang mag-asawa? Ilang years na kayong married? 32 years na kaming married. Wow! Let us praise the Lord! And give Him thanks. So, 32 years. Out of the 32 years, ilang taon doon yung emptiness na? Siguro ang empty nester namin simulang 2018. Nung umalis, kasi nung 2017, unang umalis yung bunso namin for yung requirement ng kanyang, for the school. Nag-internship siya sa US. The following year, umalis na yung panganay namin. So ano yun, nung dalawa silang magkasunod na taon. So ibig Yes. sabihin, aatras tayo, alam nyo na pagdating ng panahon na yon, pareha silang mawawala sa bahay. Actually, hindi siya talaga anticipated or planned. Talagang, kasi requirements sa school, yung initial. And then, nung nakaalis na yung panganay, eventually, nag-pandemic noong 2020. Nung pandemic, since yung anak namin, meron akong nakikita ang kakaiba yung bunso. So, pinagbakasyon ko siya bago kami nagla-lockdown. So, pinagbakasyon ko siya, instead na May siya aalis, March pa lang, that same day, kumuha kami ng ticket, tapos the following day, umalis na siya. So ibig sabihin, pre-pandemic, doon na sila inabot ng pandemya? Doon na namin sa probinsya yung anak namin na bunso. Nakabalik na yung bunso, saglit lang, ilang months, and then nag-pandemic nga. Since plano naman niyang magbakasyon sa probinsya ko naman, sa Negros, May, pero since nag-pandemic, napaaga po. So, hindi siya talaga planned. So ano, parang Diba? accidental or incidental na matatawag? Yes. So, 9 months siya doon bago nakabalik dito sa Manila. So magkahiwalay kayo nung pandemya? Yeah. As in, magkahiwalay talaga, no? Literal. Yes. Kasi nandun na siya, pero okay na rin naman. Kasi Yes. ano yun tansyado mo na talaga na mas better off muna siya doon. probinsya. Agree. Kasi open doon. Dito, pag sa Manila, pag lockdown As in, ka, lock nasa talaga. loob Nasa loob ka lang ng bahay. Natatandaan ng lolos and lolas yun kasi ang senior citizens ang Bawal. talagang nakakulong talagang literal sa loob ng bahay. Correct. Kaya nga ho, pagbabalikan natin, kaya ipinanganak itong ating programang 20% kasi nga ang mga matatanda o ang aging community ay kailangan i-lockdown talagang unang-una. Yes. Kaya wala na silang makakakwentuhan, kaya nandito tayo ngayon sa ating 20% ang programang Puno ng Puso para sa mga seniors. Pero si Cora ay hindi pa senior. Pero dahil babae, hindi tayo magpapa-age reveal. Secret yon. Secret ba yun, Cora? Medyo, pero okay lang. Malapit na rin.
Malapit na Halos po. magkasunod po kami magiging Oo. senior. So magkaedad talaga. Opo. 2 months lang po ang tanda ni Leo sa Okay. So, pwede na pala, no? Almost there. Konting Yes. tumbling na lang. Correct. Pero, Cora, nung nagkakakwentuhan kami ni Leo nung nakaraan na Lunes, sabi ko, handa ba ang kalooban ng isang magulang na magiging empty na ang pugad? Siyempre, di ba, binild nyo yan ng maraming taon, di ba? Lumaki sa inyo, tutok talaga kayo kasi very supportive kayo as parents. Though career woman ka din, pero sabi nyo nga, pag tumawag ang anak, yun ang uunahin talaga. Were you ready for this stage in your life na magiging empty rin pala ang inyong pugad mag-asawa? Ready in a sense na, kasi naririnig mo, before kayong dalawa, and then eventually kayo lang din. So somehow, psychologically, on my part, naka-ready ako. Yung timing lang talaga na, ay, ang mas maaga. So yun yung ano doon, yun yung parang kailang, kung iba ang plano ng Panginoon, kung nagsasubmit ka naman, the Lord will provide your whatever emotional na kailangan mo for that situation. Kasi di ba parang pag-iisipin ng lolos and lolas natin, bata pa sila para maging empty nester. Di ba? Kita niyo naman sa beauty pa lang ni Cora, batang-bata ang dating di ba? Parang pinaghahandaan din pala yan. Yes. Na talagang darating ang araw, bubukod din talaga no? Kahit sa case ninyo, career and studies no, ang unang naging dahilan. But for mostly sa lolos and lolas natin, ang tunay na dahilan ay nag-i-establish ng kanilang sariling pamilya. So, nung sila'y nag-aalisan na, o sanay naman kayo talaga kasi kung nag-aaral, mamaya babalik uli. Pero nung stage na talagang na-realize nyo, teka, wala na itong balikan. Talagang goodbye na yon. Established na sila doon So, how did you cope? Kami, actually, si Leo nga, naisip niya, sumunod kaya tayo doon, na-entertain niyo din yan. na-entertain. Oo. Pero, sabi ko sa kanya, ayoko yata tumagal doon, dahil malamig. Hindi, parang ako, ang katawan ko, feeling ko, hindi kaya ang katawan ko, sobrang lamig. So, yun nga, nandyan lang yan, but kami kasi, parang yung pinapasa Diyos namin, yung mga sitwasyon, if God will it, mabilis po, kumbaga mabilis ang pangyayari, hindi mo naman malayan, nakahain na pala sa'yo. Yun po, nasa ganong estado po kami ngayon. So mukhang Leo, sa aking pag-i-interview sa iyong asawa, mukhang alam ko na kanino nagmana yung dalawang anak mo sa katatagan ng kalooban. Yes. Mukhang kay Cora yata, no? Yes. Medyo doon ang leaning na kaya nila dahil pinagdesisyonan, pinagdasalan, nakaka-cope talaga. Po. So sa inyong dalawa, sino yung nagkaroon talaga ng kahit pa paano, syempre may effect din naman, though strong kayo at maka-Diyos na, pero yung human side natin, yung time na yung miss na miss nyo sila, sino sa inyo yung ganun ang drama? Well, pareho naman kami, pero yung na-experience namin nung pareho nagka-COVID din no? Ang hirap na wala ka sa kanilang tabi. So you can only rely sa communication, media, no, sa mga telepono at to contact them, yun ang mahirap talaga sa amin ngayon na pag sila ay nagkakaproblema, wala ka sa tabi nila, the only thing that you can do is to listen to them and pray. At yun ang isang lagi namin gawa, every time na kami nag-uusap, bago kami mag-end, minsan mahaba, maikli, pero every time that we will end up with our conversation, we will end with a prayer. I will pray over them. Ang gusto ko malaman, pagka kino-communicate nyo sila, ano yun, sabay-sabay kayo, pati yung dalawang anak nyo, o isa-isa kayo? Paano ba? Kasi nasa telecom company sila Kaya gusto ko yung malaman. Di ba pwede yun Di ba? Mas malimit namin kausap yung panganay every day. Lagi namin kasama. Yung bunso, from time to time. Pero pag nag-usap kami, minsan may time na apat kami. Kayong apat talaga. At pag nag-usap, hindi minimum of 2 hours, 3 hours. Wow! 4 hours. Minsan half day. Wow! Kaya niyo yon, grabe, no? Magtrabaho rin kayo sa telecom company, no? Kakayanin niyo talaga itong source of communication. So wala kayo naramdaman na parang nakakalungkot naman. Doon na lang nga tayo, o sila na nga, pabalikin nyo dito. Walang ganun temptation, walang ganun stage na pwede ba palitan natin yung sitwasyon? Hindi ba yun nangyayari?
Sa amin po, parang hindi naman. Pero yun nga, kasi nga pinapasa Diyos namin, yung mga papel nila, like yung isa, citizen na, yung isa, nag-apply pa ng permanent residency. Siyempre, medyo mahaba yung proseso. We submit really to the Lord kung ano yung will niya, pero yung emosyon na bumalik ka na, Wala na talaga yun. Wala, kasi ang perspective namin, decision nila, we cannot dictate kung ano yung gusto nila. At meron din naman kaming hindi namin pwede isiksik yung sarili namin sa kanila. Kasi eventually, may sariling buhay sila. So, basta we will always be there to show our love, care, and concern. Nandito lang kami pag merong problema. Oh, nakaka-touch naman, no? Papaampo na rin tayo kay Cora at kay Leo, di ba? So, napakatatag nyo nga talagang dalawa kasi parang kitang-kita dito na you are relying on God, no? Yung reliance ho sa Diyos, kaya parang walang agam-agam, no? Walang, hindi natitigatig talaga, maliwanag. Pero sabi nga, empty nesters but not empty hearts. Empty na no? Talagang wala ng mga itlog, no? Yung kanilang pugad, pero hindi nawalan. Kasi nandyan pa rin, physically apart lang, pero buong-buo pa rin ang kanilang pagsasama. Kaya maganda yan ang babalikan ho natin, huwag kayong aalis, iinom lang muna ako ng tsaa ko. Pero ang tatanungin ko naman, paano ba yung second time around ng kanilang love affair? At syempre, aalamin din natin, kumusta ba ang unang Valentine's Day nilang dalawa. We'll be back. Welcome back. Ating pinag-uusapan ang ating serie ngayon, Emptiness but not Empty Hearts. At damang-dama naman natin yan sa pagmamahala ni Leo at ni Cora. So Cora, saan ba kayo nagkakilala ni Leo? Actually, pareho kami nag-work sa PLDT noon, 1992. Magka-same floor lang po kami. Bago po kumarating yung department ko, dadaan po ako sa kanilang side. Sa kanilang side po. Nadadaanan mo talaga. Kahit mag-restroom po ako or kakain, dadaanan po talaga yung aisle nila. Yung aisle, nadyan ako nakapwesto. So doon niya po ako nakita. At nakakatuwa ho, pareho silang engineer. Opo. Tama ba? Opo. Ano naman ang linya mo? Pareho po kaming electrical engineer. So akala ko noon kayo ay childhood sweethearts or sa campus pa lang, nagkita na. Yung pala, doon talaga sa kumpanya na yon. Opo. So hindi makakalimutan ang company na yan. Opo. So pareho kayo nagtagal sa kumpanyang yon? Ako po, naka-almost 9 years. Si Leo, 7 years. Aha. Tapos nung nag-transfer kayo, sino nauna? Si Leo po nauna, and then after 4 years po, a little over 4 years, sumunod po ako. Wow. Nag-early retirement And po ako. we transferred to Globe Telecom. Ayun. At doon na talaga yung mas Mas mahaba, mahaba na mahabang stint career namin. talaga ninyo. Yes. Agree. Apo. So, saan kayo naging mag-asawa? Doon sa unang Sa kumpanya? unang Sa unang kumpanya po. Sa Okay, so unang married na kumpanya. kayo when you entered the new phase in your career. Yes, Yes. po. Opo. Tapos may mga anak na rin kayo noon. Opo. Yes, dalawa na rin po anak namin Oo. noon. So so ang first ninyo doon sa first company sigurado, yung first Valentine's Day ninyo. Yeah. Tama ba? Opo. So romantic ba si Leo? Alam mo, Siguro nakakatuloy. trying hard. Yun yung Hindi right pa, term. medyo. Opo. Yung ba ang dahilan na napa-oo kanya kaagad? Ano siguro, ako, dalaga ako, ang wish ko kung mapag-asawa ako ay yung God-centered or basta na kay Lord. Kasi everything will follow. Yun lang pinaka-prinsipyo ko. Basta malapit sa Diyos, lahat po will follow. Whatever man differences and everything, it will follow. At siguro alam na ng lolos and lolas na granted ang prayer mo. Yes. Kasi ayon sa kwento ni Leo, kabilin-bilinan ng kanyang ama, di ba?
na pag-aalis ng bahay bago umalis, di ba? Mananalangin. So lumaki talaga siya na prayerful. Opo. At nung nag-meet kayo, ayun nga, hindi ka na nahirapan pa-oohin si Cora. And ngayon, 32 years after, nandito kayo sa stage na parang honeymooners kayo lagi. Kasi wala na ang mga bata at malalaki na sila. May pagkakaiba ba? Yung pagsasama nyo noon na as a family kayo at ngayon, kayo rin, ang nagbalikan, dadalawa kayo. May kaibahan ba? Pag titignan mo, kasi kami, simulat sa sa trabaho, doon kami nagkita, mahabang pagsasama. Tama. Pagka umuwi, bahay, ganon din nung mawalan mga anak namin, pareho naman kami nasa company na kung saan kami. So parang hindi ko masabing malaki yung difference or adjustment. Talagang hindi siya, kung meron man, syempre as we grow, nagiging tame po tayo. Kung may mga, iba po as you age, nagiging mas tame po tayo. So, yun na siguro mga pagbabago. Naku, yun ang gusto kong harapin. Kasi ang lolos and lolas natin, nagiging tame ba kayo bilang mag-asawa? Parang medyo kakaiba. Kaiba rin yung karanasan nila. Sila nagtitame. Pero yan, lagi pa sila magkasama. Kay trabaho, kay bahay, kay as magulang. Ganun yung naging ano nyo, no? Chemistry ninyo always together, di ba? Opo. Pero gusto ko ibalik din sa inyo kasi nasa ministry din naman kayo. Meron din kasi mga concerns ang lolos and lolas na kung kailan tumanda, wala nang filter. Oo. Hindi na tame. Wala nang filter. Ibig sabihin, the opposite. Yung bang nagkakainisan na, ikaw ang tanda mo na, nakakainis ka. Ikaw, bingi ka. Kasi kayo nag-tame eh, yun ang term na ginamit nyo. Kumustahin nyo, paano sila lolos and lolas, ano masasabi nyo? Sila hindi nag-tame, doon lumabas yung tunay na ugali. Kasi parang, ano ba, umay na ako sa'yo at talagang matagal na ako nagtiis sa'yo. Ano masasabi nyo sa ganong klase ng mga mag-asawa? Siguro, alam mo po, hindi ko rin po alam kasi iba-ibang sitwasyon, iba-iba rin ang talagang siguro background. Ang maganda po sa amin, simula nung kami magsama ni Cora, simula until now, very seldom kami mag-away. Hindi kami yung, pagka nag-away, talaga mahaba o bangayan o sigawan. And from the very start, kung magkaroon ng konting spark, walang yung tatagal ng balikan at kung ano-ano. Sino ang mas masungit sa inyong dalawa? Bawal ba yung tanong? Hindi naman po masungit. Pero may mga pagkakataon lang na halimbawa nga hindi nagkakaintindihan. And I think both of us, may pareho rin kaming strong personality and na-expose Si kami Leo sa ba, work. strong personality? Napaka-gentle and kind Hindi din, naman di ba? Mas marami po siyang words. Oh! Kasi kumbaga, pareho rin talagang na-expose kami sa work, sa trabaho, how we handle things. Parang pareho kaming may sariling disposition. So, dun minsan. Pero, ang maganda sa amin, talagang hindi kami nagkaroon ng talagang sasabi mong sobrang away. Ano po. So, ibig sabihin ba ninyo, lolos and lolas, mga irritants lang yun, no? Kemi-kemi lang nila, no? Yes. Para lang may mapag-usapan, ang drama na nga lang, yung naiinis sila sa isa't isa, pero paggabi, magkayakap pa rin naman ang lolos and lolas natin. Amen, oo. So kayo, was there ever a time na magkahiwalay kayo dahil sa trabaho o sa anumang dahilan? Nakatikim na rin kayo na, ay wala siya. Siguro Sige. minsan araw Kasi lang. pa nag-a-abroad Days lang kayo rin po. dalawa. O, paano? Actually, pag yung abroad, normally magkasama kami. Oo. Kung halimbawa kung trabaho, mahaba na yung isang linggo. Yun lang ang mga pinakamahaba. Naalala ko pala. Dito lang nung nag-retire ako. Kasi siya hindi pa nagre-retire, nauna ako sa pangalawang company namin. Umuwi ako ng probinsya, siguro mga 2 linggo. So, pag nagmi-miss Mahaba yun, kalahating buwan yun. Oo. So, yung mga ganun lang. Wala kami ng sobrang tagal na nagkahiwalay kami. Kung trabaho, 2-3 araw, may planning sila, pero walang sobrang haba. Yun na yung pinakamahaba, yung 2 linggo. Pero mga na-enjoy mo yung 2 linggo na yun. Kasi
Kasi na-meet ko yung mga friends ko from high school. So, parang me time after the retirement dun sa pangalawang company ko. So, tama. So, agad-agad naman sumunod siya. Sabi mo, ikaw una nag-retire eh. So, sumama naman agad siya. Oh. Actually, nung mag-retire ako, after almost 2 years, may tumawag po sa akin. So, pumasok po ako ulit sa third telco po. So, telecoms pa rin kasi yun na rin ang pinaka-expertise namin pareho. Pero hindi rin ako tumagal kasi we already started our mission work sa Visayas. So, since taga Negros din po ako, so part of that our service. So, pag may meeting kami, yun yung sabi ko nga, dumiretso ako sa amin. Normally, kaming dalawa, dumiretso, nauna lang siya bumabalik. So, yun. So, yun po ang So, Leo, natatawa ako kasi ikaw Dolores, Tagalog na Tagalog yon. Sa'yo naman, Ilongga. Ilonggo. Yapo. So, totoo ba na malambing ang mga Ilongga? Si Cora ang sasagot. Siguro sabi nga ni Leo, no? Kasi mabilis ako naka-adjust. Yes, malambing kasi yung iba naman makikita may lambing. Pero sabi nga ni Leo, strong personality. So, ako may personality ako na strong, inaamin ko po yun. Importante sa akin, masabi ko lang, Prank. sundin o hindi, okay lang ako. Basta masabi ko lang yung peace ko. Pero kanina sabi ni Cora, ikaw mas maraming words. O paano yun? Paano nagsisettle down? Kuwan po, tahimik ang isa. Hindi. Tapos ako rin, nare-realize ko naman yun na titigil na rin ako para wala nang mahabang usapan. And then we patch up, we apologize kung kinakailangan mag-apologize. So sa haba ng panahon, 32 years na kayo, nag-apologize pa rin talaga kayo sa isa't isa? Yung as informal sorry, talaga nag-explain pa kayo? Siguro explanation hindi, pero si Cora ang mas ma-sorry. Oh, mabilis ako mag-sorry. Ay, mali ako. Or sorry, mali ako. Yung mabilis ako. Kasi sabi mo nga straightforward ka. So pag nasabi mo na, Oo. wala na yun doon. So yun, si Leo. Talagang, pagka mabigat, pero pagka yung hindi, pinapakuan ko. But I always reflect and try to, I pray na ma-adjust at mawala yung mga pinagbumulan ng away. So lolos and lolas, ang ganda ng topic natin, no? Kasi paghingi na ng kapatawaran at pagpapatawad. Pero binanggit din nila na hindi pa nga sila seniors pero retired na. So pagbabalik ko natin, aalamin natin kung napakadali bang magdesisyon na tapusin mo na ang iyong career at paano mag-moving on from that early retirement. So we'll be back. Hello! Marami na tayong natututunan kay Leo at kay Cora, pero pansamantala pakinggan muna natin ang paalaala ni St. John Paul II. Ang sabi niya, love is never something that is ready-made, something merely given to man and woman. It is always at the same time a task which they are set. Love should be seen as something which in a sense never is, but is always only becoming. And what it becomes depends upon the contribution of both persons and the depth of their commitment. Let us praise the Lord. Give Him thanks. So kita nyo naman, ano pang commitment ang hahanapin nyo? 32 years at hindi lang bilang mag-asawa, kung hindi magkasama pa rin sa hanap buhay. But what made you decide to go on early retirement? Actually, it is also in heart's desire to retire early, to do some mission work. Kasi po kami involved sa Couples for Christ. So we serve there, and then actually marami po mga misyonaryo po sa community namin. Kaya kami naisip namin, kasi namamangha po kami sa mga ang bata-bata pa. Pero hindi, in fact, they did not go to corporate life. Talagang they do mission na mag-asawa, and then they go on Africa. So kami, naisip namin, baka some other time we will do our part. So we prepare. We prepare separate resources and ourselves as well. Yan. So,
common decision nyo yan? Decision nyo pareho? Desire nyo ba pareho yan? Yeah. Nung pong nagtatrabaho kami at again nung nai-immerse nga kami sa ganitong gawain sa Couples for Christ, talagang after retirement, pag nag-decide kami to stop our corporate work, ay magmi-mission kami. We love going to mission, seeing our brethren, and serving our Lord through our community Couples for Christ. And ako noon, ang desire ko 55. Pero nung nagkaroon ako ng boss na napakabait at grupong ang ganda, sabi ko siguro baka aabot ako ng 60. Oh. Pero po, nagkaroon ng pagbabago, the pressure is so high, at ako'y naha-high blood na ako, minsan thrice a week pa. And then, timely, nag-offer ng retirement package. So, nung aking kinumpute na 8 months, pareho lang yung aming matata. Sabi ko, why stay? You know, parang wala nang point. And then when I told Cora, I told my children, sabi nila, no-brainer. Well, hindi na pinag-iisipan niya. So, very Kung ikaw supportive. naman ay naha-high blood, nai-stress sobra-sobra. Kasi dati naman, pareho rin ng stress, pero this time, naha-high blood na ako. So, nag-decide po ako at the age of 56. But soon, I will be senior. And I'm really looking forward to become... So magkaiba kayo ng dahilan ni Cora. So sa'yo, medyo sinilabad na ang iyong puwet para go na ako. Kay Cora, kasi nauna ka Nauna ako. Kasi being in sales, stressful din talaga. Kasi may mga quota and everything. So, nakikita ko na yung stress matagal na. Kumbaga, yun ang buhay ko. Kaya sabi ko, kailangan may nilulook forward akong ending. Yes. So, yun yung nakakita ako ng opportunity, nag-offer din ng early retirement to select people. Actually, hindi ako kasama doon eh. I find ways na mapasama po ako. Kulang na ng volunteer. Oo, nag-volunteer po talaga ako. Naghanap ako ng taong makausap para mapasama po ako doon. So, yun yung story ng maagang pagre-retire ko. So lolos and lolas, nakikita natin dito, may laman ang puso. So it's not an empty heart, di ba? May laman, may desire. Noon pa, on hindsight, may nilulook forward na talaga kayong mag-asawa. Yes. So ang question na lang dyan is the timing. Pero sabi nyo nga, human side, sabi mo 5 years more, di ba? Sa timetable mo. Pero ang Diyos, mayroon siyang sariling plano. Napansin nyo ba, lolos and lolas? So wag tayo mafufrustrate. Kasi ang Diyos ang gagawa ng paraan. Pag gusto niya na talaga, katulad yung nangyari kay Cora, halos i-volunteer niya at nag-volunteer na. Pero pinagbigyan. Yes. Kasi kung hindi kalooban ng Diyos at hindi pa panahon para dun sa gusto mong mangyari, hindi mangyayari. Si Brother Leo naman, kung ang in-insist lang niya ay yung plano at timetable, di dapat hindi pa siya ngayon misyonero. Di sana nandun at patuloy siyang nai-stress. Natural, lahat ho ng karir may stress, di ba? Ikaw nga, Lola, tsaka Lolo, ang apostolate nyo na ngayon, apo, nai-stress din kayo. Kasi may days na gusto yung manood ng sine, pero hindi kayo makanood kahit libre kasi meron din silang intindihin Pero ang ganda nung nangyari sa inyo, no? May desire ang puso, tapos dumating siya sa panahon na gusto ng Diyos. Kaya ang makikita ho natin dito, ang naging gabay talaga ni Leo at ni Cora ay ang Panginoong Diyos. Parang buong buhay nila sa pagdedesisyon sa mga anak, hindi ho madali yun. Kaya nga binigyan natin ng segment talaga itong emptiness but not empty hearts. Kasi pag hindi tayo nakakope, di ba, magkakaroon ng maraming katanungan sa isip na bakit ako umabot sa puntong ito? Pero tignan ninyo, sila progressive. Kahit na nagbabago ang anyo ng pamilya, pamilya pa rin yan Kahit nasa ang lugar, pamilya pa rin yan. At ngayon, sila naman ay pamilya na nagsiserve sa ibang pamilya. Yun yung ministry nila. So anong area? Natuloy na yung pinapangarap nyo maging mga missionaries. So saang area kayo napunta? Yes. Yung pong isa namin ngayon I'm serving sa aming Global Mission Center sa Cubao, and I'm handling yung evangelization and mission group. Yun po. Tapos, at the same time, we are serving our brethren sa Middle East po. Ayun. So, nung nag-early retirement kayo, tapos settled na yung mga anak niyo sa Canada, kayong dalawa, naubos naman ang panahon ninyo
sa Middle East. At saka po sa office. Yan. Saka sa office. Sa office, opo. Ano yan, hati. Opo, No? opo. So kumusta dun sa Middle East? Sino yung mga mini-minister nyo doon? Filipino families ba? Mas marami po ang Pilipino, pero meron na rin pong ibang mga nationality, nakagaya ng Ichans, mga African. So, yung mga Couples for Christ members po namin doon. Ayan, Kasi, so yun. hello tayo sa mga Couples couples. for Christ po. Yeah. Patingin mo yung mga nasa Middle East. Napapanood din nila tayo. Yeah, the Lord be with you mga kapatid. At soon ay magkikita muli tayo sa ating mga misyon, sa ating mga retreats and conferences. Good afternoon, good evening, and good morning sa inyo. Amen. Kasi iba-ibang oras na talaga sila, Opo, no? opo. So, ibig mo sabihin, kaya niyo ba sabihin na may pagkauhaw din yung mga nasa malalayong lugar? Kasi dito sa Pilipinas, flourishing talaga ang CFC, di ba? Sa activities niyo pa lang, year-round yan, no? Walang Opo. katapusan, yung social aspect din, nagpapatuloy kayo sa pagtulong, di ba? And all that. Pero pag nasa abroad, iba ba ang situation nila? Kasi tayo dito, meron tayong freedom, di ba? May mga bansa na talagang doon ka lang sa simbahan. So technically, limited kayo kasi mag-aagawan, hindi lang ka man Couples for Christ. So may mga activities po na kailangan kasi alam mo naman natin yung sitwasyon doon. Sa simbahan lang po ang mga activities. Yun po. Okay. So, pero at least, no, nakikater natin talaga yung hunger nila for the Lord. Yeah. At kung ang masasabi ko po, dahil na po yung sa kultura at sa practice of our faith sa Couples for Christ at yung sa aming vision and mission, ay nagagawa rin doon na very active. Kung kami dito sa Pilipinas, whole year round, ganun din sila. And one thing we realize po sa Middle East ay kung tayo yung mga closely knitted na ang pamilya, mas lalo po doon. Talaga. Napakagandang magpalaki ng pamilya dahil lagi silang sama-sama. Kasi they cannot go out. Unlike sa atin, ang mga kabataan ay free to go out. Yes. Doon, as a family, always they go out, they go to church, they go to So, Mall. maputol po kayo. Pag sinabi nyo as a family, kasama ba ang lolos and lolas? Part ba sila ng masasabi nyong active family? To some. to some. Nanadala doon ng to tend their children. At dinadala rin ng mga magulang doon. Para kasama nila doon na nag-aalaga sa mga apo. Pero hindi po lahat. Hindi naman lahat. Hindi ka mga dito sa Pilipinas, automatic di ba? Na talagang yung presence ng grandmothers, di ba? Parang extended talaga yung family natin. Correct. Naku, napakayaman nitong ating naging tema, nitong ating serye, pero hindi dito nagtatapos, no? Ang magandang pagsasamahan natin, matututunan natin tuloy-tuloy ang buhay as long as ikaw mismo, lolo and lola, huwag mong i-empty yung puso mo. Laging dapat ito ay punong-puno. Hingi natin ang mga mensahe ni Leo at ni Cora para sa mga nagiging empty nesters na rin, ng mga titos and titas, mommies and daddies, na meron pang another option, may another segment ang buhay natin, hindi lang to take care of the children and the grandchildren. Nga po, no? Sabi natin retire, pero retire. Tayo ay, kumbaga parang sa gulong, ay pinapalitan natin gulong. At tuloy-tuloy ang buhay, no? Hindi po natatapos. And I hope and I pray that you will continue to be active. At ang isa pong maganda, hindi lang yung sabi natin, ay tapos na. Naroon na kami sa empty nester. Pero marami pa pong magagawa. And every one of us, kahit po tayo senior, may purpose. At ang maganda nga po, yun, maging konektado tayo. Pwede po tayong kumonek sa ating parishes, sa ating simbahan, or kung saan man ang ating worship ay ginagawa natin. No? Hindi po matanda na ako, wala na akong magagawa, ay meron pa po. Ano? At marami pa po. Enjoy lang ang buhay, maging natural at laging anticipating na very exciting ang buhay. Ano? Yes. Ang madagdag ko po, siguro kasi empty nesters, no? Huwag po nating kaligtaan na hindi ipag-pray, bagkus ipag-pray po natin yung ating mga anak. Saan man sila, na lagi din sila ay mapapalapit din sa Diyos. Yun po ang parang
pinakaano ko, every day they are included in my prayers. Actually, in our prayers. So, magandang aspeto ho yun at sa totoo yun ang pinakamahalaga no, sa kanilang mensahe. So, pag pinagdadasal sila meron silang tool. No? Kasi techie kayo no, na kaya nyo talagang magsama-sama, nakapagkwentuhan, napapagdasal nyo, naririnig nila. But for our lolos and lolas, it doesn't matter, no? Kahit hindi nila naririnig yung panalangin, tama ba, Cora? Opo. Pero gamitin yung pagkakataon na ipagdasal ang bawat isang Opo. miyembro ng pamilya. Opo. Ganun po. So, maraming salamat, Leo and Cora, na naging inspirasyon kayo sa amin at hindi magiging empty ang puso ni Numan as long as God is with us. Kaya wag kayong mawawala sa mga darating pang araw, panahon na para sa ating pagninilay kasi nalalapit na rin naman, tapos na ang Ash Wednesday. So, nakapaloob na tayo sa Lenten season, so Lolos and Lolas, yan naman ang aabangan natin sa mga susunod nating episode. So, once again, thank you very much, Leo and Cora, pero sa pagwawakas natin, dalawa ho silang magdadasal para sa atin. Amen. Sabay-sabay po tayo manalangin. In the name of Father, Son, Holy Spirit. Amen. Lord Jesus, grant that I and my wife Cora may have a true and understanding love for each other. Grant that we may both be filled with faith and trust. Give us the grace to live with each other in peace and harmony. May we always bear with one another's weaknesses and grow from each other's strengths. Help us to forgive one another's failings and grant us patience, kindness, cheerfulness, and the spirit of placing the well-being of one another ahead of self. May the love that brought us together grow and mature with each passing year. Bring us both ever closer to you through our love for each other. Let our love grow to perfection. Amen. In the name of the Father, Son, Holy Spirit. Amen. Let us praise the Lord. Give Him So thanks. we'll see each other next Monday. Bye!